Magandang umaga mga kaibigan. Kung inyo pong makikita, nandito po tayong muli sa kulungan ng ating mga alaga. Naglilinis po tayo. Kahit masama po ang panahon, wala pong pagbabago. Madilim po, tila, pero basta na po babagsak ang ulan. Tapos mamaya titila na uli. Tapos after noon, babagsak na po lang malakas sa ulan. Kinuha po natin yung time kahit maliit lang po yung time natin na hindi umulan para maglinis ng ating mga coop. Para po kasi saan ay number 1 yung kalinisan ng ating mga kulungan para sa health ng ating mga alaga. Ito po yung number 1 prevention para taliing malinis ang kulungan ng ating mga alaga para hindi po sila magkasakit, at kung may sakit po sila hindi po lumala at malaking gastos po sa mga gamot. Nalinisan na po natin itong kinapipay at sa ating mga 5 to 6 months. Lilinisin muna po natin to. Dito po ay walang nakalagay. After nito, lilinisan po natin yung sa mga tatlo nating native kinamaya. Bale, nalinisan na rin po natin yung kay Waka at doon kay Whitey. Dahil ayoko po nakikita na tambak yung ipot. Tsaka yung mga balahibo po nila na naglalagas, kaya lagi ko pong nililinisan ito kahit maulan. Yun po ang para sa akin ang gusto ko ma-maintain, kalinisan ng mga coop para malesen ang sakit. Linisan muna natin ito. Yan ang mga kaibigan. Bale, nag-ag na po natin yung buhangin. Ito po yung mahalaga dahil pag lagi po silang basa at hindi po sila ganyan naagag na bubuhaghag, tumitigas po sila at na siguradong magkakabuild up ng bakterya. Kaya mahalaga po sa akin ay yung po lagi po silang ganyan para madali din silang matuyo, hindi sila pamahaya ng mga insekto, bakterya. Yan. So ang nagawa na po natin ay 5 na. At may tira pa pong isa doon sa ating mga native na 3. At nagsisimula na naman pong umulan. Talaga pong walang patawad ang ulan. Yan, makikita nyo, umuulan na naman. Nandito tayo, mababasa tayo dito dahil palit lang yung salambi. So atin muna pong puputulin ito, ipopost muna natin at makikita ko sa inyo yung isa pagtapos na po. O yan mga kaibigan, inabot po tayo ng malakas na ulan. Nandito po tayo sa kulungan ng minamaya po. Lumakas na naman ang ulan. Yan guys, o yan, nakita nyo si Asyong basa na naman dahil lumabas po siya kanina dito. Bigla lumakas ang ulan, hindi po siya makabalik dahil medyo mataas po yung hollow blocks dito pag galing sa labas. Samantalang sa loob medyo mababa po. Nakakalabas po siya pero hindi siya makapasok. Kaya yan, basa na naman po siya ng ating mga manok. Bali, humihina po yung production ng itlog natin pagka syempre ganitong maulan. Alam naman po natin yan. Tuwa po talaga ako dito sa tatlong to. Tingnan nyo po kung gaano sila kalalaki. Tingnan nyo po ito. Ito po ay upgraded native. Si Maya. Ito naman si May. Upgraded native po yan. Yung isa nasa dulo na medyo mas slim. Ayan po ay pure native. Pero tingnan nyo po katawan nito. Ito pong huli ko itong tinimbang. Halos 3.2 kilos. Ito naman 2.9. Tapos yung 2.5. Hindi ko na po alam kung anong timan nila, pero sa hitsura po nito baka po nasa 3.5 na to. Mas mabigat pa siya sa mga Brahma natin na 5 to 6 months. Tuwa po ako dito eh. Yan. At natrap po tayo dito kaya kwento muna tayo. Yan po. Bale, hindi naman masyadong madumi itong kanilang coop. Madami lang mga lagas na balahibo. Try natin hulihin si Maya tapos tansyahin natin kung gaano siya kataba. Ano, si Maya, yan. Ang bigat niya guys, oh. Tingnan nyo yung ano ko, oh.
Labas yung muscle ko sa ano, tapos bikil yung ano ko sa kabigatan niya. Ang bigat niya. Ayan oh. Siguro mga nasa 3.5 kilos na to. Oh, ang bigat. Labas yung ugat ko. Op, op. Yan guys, inabot na tayo ng sobrang lakas na ulan. Hindi tayo makakalabas dito sa kulungan. Oh. Yan po, ang normal. Normal po yan para masabi yung ano. Kanina bikil na bikil po. Napakabigat po nito. Dito po ay bali umaampiyas. Kita nyo naman po. Yan. Pero goods naman po dahil nasa loob si Asyong. Yun nga po palang ating isang hen na sinasabi ko sa inyo, pinakawalan ko po kagabi. Kaso takot na takot po siya sa ibang manok. Yun po, nandun po siya sa likod. Yun, hindi po siya masyadong makita pero nandyan po siya sa likod. Bale, tapos na rin po tayo dito. Isang padaan lang naman po dahil malinis naman po yung kanilang kulungan. Nakakatuwa po talaga to si Maya. Nasa 3.5 sa buhat ko po, 3.5 kilos siya, baka 3.6. Napakaganda. Itong isa, si May, baka nasa 3 kilos lang siya. Kita nyo naman po. Kita nyo naman sa katawan. Ayan. Lamang na lamang po si Maya. Sila po ay 1 year mahigit. Hintayin lang po natin medyo tumila at labas po tayo dito. Yan po, bali nakaalis na po tayo doon. Kita nyo po, baha na po uli. Isang malakas na ulan lang. Bali ngayon nga pong araw ay 11 ng August, ay exactly 4 months na po itong ating Perna White. Yan po. Na nakuha po natin doon sa ating kaibigan na si Sir Two Pips from Pampanga. One of the best breeders sa Pinas, if not the best. And shout out sa iyo, Boss Two Pips. Yan po. Ito po si Chico, yung po ay si Chichay. Exactly 4 months po sila. Colombian Light. Diyan na po muna natin tatapusin ang ating video for today mga kaibigan. At talaga pong hindi tayo kikilos ng ayos, hindi tayo makagawa ng mga gagawin natin dahil lagi pong umuulan. Maglilinis pa po sana ako dito ulit, kaso lagi pong umuulan, kaya iwas din po tayo laging nababasa kung maaari para iwas sakit, dahil pag nagkasakit po tayo walang mag-aalam sa ating mga alaga. O yan po muna, maraming salamat dun po sa mga binabaha. Lumikas na po at lagi po tayo magdasal. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa journey ng ating manukan, sa ating mga alaga. Till next time po, salamat.